Yes. Bro, dagdag mo. So, kumakain lang kami ng tinapay, ng chupa bread and inom ng chupa coke. Maraming session na sweet spot. Merong 20 minutes sweet spot and then recovery ng 10 minutes every session. Nakakailang ihi na to si Boy Bukol eh. Nababalisaw sa wata eh. Kargaan natin! Huwag natin patikitin! Ang endurance training, mahabang oras mo nasa endurance 1. Ibig sabihin nasa E1. Less time o hours nasa E2, less din sa E3, and lalo sa E4. Yung mga kasama ko, mga boss, mga bata pa to mga to. Mukha na sila matatanda. Batang Ito boss oh, para madali sa inyo intindihin. Yung isang ngipin sa sprocket, 3 ngipin ang katumbas sa plato. For example, 50-15 ang gamit ng isa, tapos yung isa naman is 53-16. Parehas lang sila nun, pero magkaiba sila ng ratio. Batang isip naman eh. Ikaw ba naman tumakbo na ng ng Antipolo Circuit eh. Isip na talaga. Mga boss, Boy Bukol, Yes. and Boy Gapang. Mag-ride kami ngayon. Saan ba tayo mag-ride, boss? Sa kalsada. Oh, sa kalsada. Medyo makulimlim ngayon yung panahon, tingnan nyo. Sa matuwid na daan. Medyo maganda. Walang ibat natin kasama, no? Wala, no? Sa matuwid na daan Ha? tayo magra-ride. Sigura ng tagay. Yung iba namin kasama, wala. So, good morning, good afternoon, and good evening mga boss. It's me again, Ronald Vision, and welcome back. Welcome back, Ronald Vision. Welcome back, Nagmamahal pa rin. Welcome back to the channel. Talagang kakalas ka talaga. Kakalas ka saan? Pagkapang sa Gapang. Sa Gapang? Dapat meron talaga pag dalawa ko ginagapangan mo. Gapang ka sa gabi. Gapang ka sa araw. Sigurado yan. Tanggalin ka sa team yan. Ha? Tanggalin ka sa team. Marami kang ginagapang Marami bro. kang gina- Nagmamahal ba naman sa higit sa dalawa? Hindi masama magmahal ng dalawa. Wala yung mga ibang Pinoy. Nagbike ata ba yun? Hindi. Siguro nasubrahan ng ano. Gapang. Pulutan. Nasobrahan ng pulutan kagabi? Tunawan. Lalo lang, yabos. Mga style ng mga Pinoy eh. Pag grupo. Katulad sa atin, uminom tayo, naparami tayo dahil sa... Oo nga no, may video pa yun dun eh. Hindi ko pa nadadownload eh dito. Puro ano eh. Pata ang pulutan natin noon. Boss oh, tingnan nyo yung view namin. Puro patagalan ng kwinta. Ang kasarapan pag marami. Patagalan ng kwento. Puro pata ang mga pulutan eh. Patagalan ng kwinta. Hindi pa nakakalayo ng bahay, na agad. Dapat lakas ng hangin para itulak tayo. Saan ba tayo? Sa Carno? Oo, sige. Saan tayo? Buhati na naman. Tinapay uli? Buhati na naman natin yung tangke. Ha? Bidul? Saan yun? Hindi binos. Hindi minus tayo ikot. Ikot. Layo ah. Dapat lang yun. Layo naman natin ah. Pagka ng Pilipinos. Narinig yung hangin bro, tinutulak tayo. Lakas pa ng hangin. Oo, sige. Doon tayo. Pwede pakaunin namin mga boss oh. Tralala ito. Diba? Ano bro? Sige. Sige, mamaya na lang daw mga boss. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Grabe naman. Grabe naman kumurba. Nakakatakot pag dito ka sa kurban baka. Yung mga sama ko. Yan mo naman. Grabe yung tutok nila. Bro. Ha? Ang lakas ng hangin mga boss. Ganda ng pasero nila sa akin. Nila mo naman oh.
Antayin natin sila, boss. Kasi oh, gumagapang na eh. Ano? Kaya ba? Gapang talaga? Umala sila doon? Ano yung speed? Ano? Iba talaga pa, dalawa ano, pinakabulan mo. Ingal? Nakakaingal? Mukha yung baga ko. Ano? Kaya hindi? Kaya pa! Dapat to, kailangan na ano, Ano? tumagal ka muna ng ano. Kaya lang. Kaya mo muna yung pakpak. Hindi kaya daw eh. Mga boss, di daw nila kaya. Gumagapang kasi. Dalawa kinakabakan mo eh. Hello mga boss. So maraming nagtatanong sa akin kung ano daw yung endurance and kung paano siya gagawin. Endurance, boss, long, slow, and easy ride. Ibig sabihin, mahabang ride. Pag sinabing mahabang ride, more than 100 kilometers. Huwag ka bumaba sa 100. Kung pwede mag minimum ka ng 120 kilometers, every endurance mo mas maganda. Ang endurance training, mahabang oras mo nasa endurance 1, ibig sabihin nasa E1. Less time or hours nasa E2, less din sa E3, and lalo sa E4. Walang problema kung pumasok ka sa E2 level. E2 level, ibig sabihin yung heart rate mo nun is above 130 beat per minute. Okay? Dapat mas mababa ka lang doon. Yung cadence mo pag endurance training, a minimum of 70 o maximum of 100 RPM. Ang speed, a minimum of 25 kph, a maximum of 35 kph. Depende sa karga ng katawan mo kung gaano ka ensayado. Kung ensayado ka na, ipasok mo sa 35 kph, walang problema. As long na yung heart rate mo pasok doon sa level ng E1 level. Okay? Wala namang problema kung pumasok ka sa E2 o E3, kung wag doon babad, hindi na endurance yun. May time na ensayo or training na babad ka sa E3 level or E2 level. Pag endurance lang. Kung sa mga salitang kanto, ano lang siya, pwede nating tawagin takbong pogi lang. Okay? Yun ang endurance training. Now, sama ko si Boy Bukol. Boy Gapang. Bro, tignan mo yung endurance. Ha? Kasi yung ano ko. Yan. Panggapangan talaga yan, bro. Sila ko, naka-light gear na. Ako, gagapang talaga. And now, boss, paano mo i-improve yung climbing skills mo? Well, ito boss hindi ako coach, hindi rin ako nagre-research kung anong mga dapat gawin para lumakas umahon. Ang share ko sa inyo is about my experience and personal na training ko na ginagawa para ma-improve. Ngayon,
Nasa inyo yon kung gusto nyo sundin or not. Kasi meron naman talaga mga coach na dyan na well, mga magagaling talaga magturo So sa akin naman, hindi to perfect, hindi rin accurate. Pero para sa akin, ito pinaka the best training or paraan para mag-improve yung climbing skills ko. So bago mo ma-improve ang climbing mo, kailangan ipasok mo sa sweet spot level. Sweet spot level, ibig sabihin 90 to 95% ng effort mo nandun ka. Halimbawa, kung 20 years old ka, ang maximum heart rate mo is 200. Paano mo makuha ang heart rate mo na maximum? 220 minus yung edad mo. Yun ang maximum mo. So kung 200 ang maximum mo, ang heart rate mo nun is nasa around 180 to 190 beat per minute pag nagsa sweet spot ka. Maraming session ng sweet spot. Yung G-spot daw. Maraming session ng sweet spot. Merong 20 minutes sweet spot and then recovery ng 10 minutes every session. Pero yung ginagawa ko kasi, boss, ito huwag nyo ito gawin yung sweet spot kung hindi kayo nakapag-training for 3 months na endurance. Kasi kung kulang ang endurance nyo, hindi nyo matatapos yung sweet spot kasi may to na level. Ngayon, after ng 3 months na endurance nyo, pag ready na kayo, kung gusto nyo i-develop ang climbing skills nyo, every time nag-endurance ka at nakakita ka ng climb, ipasok mo siya sa sweet spot lagi. Kahit na mag-umpisa ka na ng 1/4 ng climb hanggang tuktok, medyo tulo-lawa ito, tsaka labas uhog, boss, ang sweet spot na training. Hindi ito hindi ito nakangiti, boss, ha. Kung gusto nyo lang mag-improve yung climbing skills nyo, hindi lang climbing skills ang i-develop nyo rito, pati yung time trial na capacity nyo or skills nyo unti-unti nag-develop pag lagi nyo ito ginagawa sweet spot. And then di pa ba, every time kasi, boss, pag nasanay yung katawan nyo sa sweet spot ng ganitong level, mag-isawi man kayo by group or race, once na makakakita ka ng ahon, tumataas yung adrenaline mo kasi gusto mo siya ipasok ka agad dun sa level ng ganong capacity. Tapos kung hindi ka sanay, like yung mga kalaban mo, hindi naman nagtitraining na sweet spot, hindi nila alam, mostly ang mangyayari sa nila lunod. First thing, mga klaseng bagay na pwede kumalas yung kalaban mo, pag pumasok ka sa sweet spot, lulubo yung legs nila or malulunod sa taas ng heart rate. Yung sweet spot, boss, open gear. Pag heavy gear naman o light gear, basta ipasok mo dun sa level ng heart rate mo, 90 to 95% level ng effort, okay na yon, good na yon. Tapos pag nag heavy gear ka sa ahon, huwag mo naman isagad na todo heavy gear na below 60 rpm. Mag 50 rpm ka sa ahon, boss, then bro, wala ka na dine-develop nun unless kung nagde-develop ka ng power and strength endurance. Pero pag hindi mo naman dine-develop yun at wala sa schedule mo yung training for FE or yung power training, huwag mo gagawin yung heavy gear or too much heavy gear pagdating sa climb. Boss, may injury kayo sa tuhod, maniwala kayo sa akin, hindi ako nagbibiro, may injury kayo. Na-injury na ako sa tuhod, boss, left knee. Ang first injury ko nito, umaon ako ng Marcos Highway na naka-heavy gear. Isang beses lang ako nag-heavy gear, boss. Talagang masakit, boss, masakit. Sa ngayon hindi pa yan, makapal pa yung litig nyo sa tuhod okay pa yan, kaya akala nyo wala yan. Boss, pag lagi kayo nagbabike, maniwala kayo sa akin, nasa uli ang pagsisisi. Kaya intindihan ba tayo? Pag ang cadence mo sa ahon, pag heavy gear, nasa below 60 rpm, puta, ha? Okay. Ilang yan? Boss, wag naman ganon na. Wag mo naman babaan ng 50 rpm mo sa climb. Hindi naman tama yun. Walang problema
malaking plato ka sa climb. Kasi ako naman, nagmamalaking plato din naman ako eh. Pero, nag-a-adjust ako ng sprocket sa likod. Meron naman tayong sprocket na pagpipilian. Pwede ka mag 19 or 21 ng sprocket. Kahit nakamalaking plato ka. Wala naman problema doon. Ito yun boss oh, para madali sa inyo intindihin. Yung isang ngipin sa sprocket, 3 ngipin ang katumbas sa plato. For example, 50-15 ang gamit ng isa, tapos yung isa naman is 53-16. Parehas lang sila nun, pero magkaiba sila ng ratio. Pag pinagtabi mo silang dalawa, mas matining ang sipa ng 53-16 compare sa 50-15, kasi mas mababa ang ratio ng malaki ang plato pero malaki din yung sprocket sa likod, kaysa naman mas maliit yung plato at maliit yung sprocket sa likod. Okay, yun lang ang basihan ng boss. Parehas sila ng parehas silang katumbas ng gear, pero yung ratio nila magkaiba. Good? Malinaw? Malinaw ah? Malinaw yan boss ah? Ha? Malinaw pa sa sabaw ng pusit. Malinaw. Ayun lang boss, magkakape ba tayo? And, amoy tinapay, sarap ah. Hey, boss, we have Christian here. You're French or? Yeah, I'm French. Yeah, he's a French, and I live in Marseille. I'm a friend of Mr. June. And June, I say, good morning, June. Good morning. And where's your route for now? Going to going to Cassis or? Marseille, yes. Yeah, no. Which route? Cassis or Jumino? Cassis. Oh, it's a strong wind over the mountains. You have to be careful for the wind, especially in the vertical wind. Have a nice day. Have a nice day. Goodbye. Goodbye. Hey, Christian. Excuse me. Excuse me. My friend. Yeah. Okay. Have a good ride. Have a good Ciao. ride. Ciao. Ciao. Kilala niyo si Jun? Yung Pilipino? Ha? No, nakakasabay. Nakakasabay niya siguro mag-ride, no? Aahon siya dun sa may Cassis. Malakas hangin dun. So sabi ko, good luck. Ano pa kami ng kapihan? Ayaw ng mga gapang boys dito sa ano. AliExpress. Boss, hanap lang kami ng kapihan and tinapay. Mag-short break muna kami or breakfast break, and then straight going home na. Ha? Palang AliExpress. Palang AliExpress ba? Pati yung ring na eh. Ewan ko lang ha. Not sure. Taga-rito yan Nakakailang ihi na to si Boy Bukol eh. Nababalisaw sa wata eh. Ayaw natin. Yun oh, ihin man siya oh. Yun oh. Bro! Nakakatatlong ihi ka na. Ha? Wala pa pala yan? Kinakabahan ka ata eh. May babae bro. May babae? Ano ngayon kung may babae? Lalaki naman tayo. Ay, may babae kasi. Burong tuloy ako tanga. Umurong ba? Nakakaya kasi yung ginagawa namin dito eh. Okay. Bonjour! Ha? Yeah. Sexy no? Parang matun nga eh. Grabe no, yung mga muscle sa legs oh. Saan kaya nakakarating tumakbo yan? Hindi naman naman yung pag maglakad yun. Ha? Yan o. Hindi na kayo Kapag may kaya o. Saan tayo? Yan, uturot. Patay tayo dyan pag uturot. Patay tayo, tara. Mga boss, last na ano ko sa inyo. Kahit na maganda yung bike fit nyo, kahit sino, kahit mura man yan yung bike fit nyo o mahal, kung hindi maganda yung training nyo, tandaan nyo kahit maganda yung bike fit nyo, magbayad mo kayo niya ng mura o napakamahal sa bike fit, kung hindi maganda yung training nyo, wala rin. Okay? Useless. Ang bike fit, okay yon.
okay yun. Nakakatagdag talaga yun. About 10 to 15% sa pagbabike. Pero ang malaking percentage talaga nakakapag-develop sa inyo is yung training. Kung paano ka mag-training, kung paano mo i-develop yung lakas mo sa training. Yun talaga importante, boss. Dito kami sa Bonangerie. Bili kami ng tinapay. And bili kami ng chupa and chupa bread. Chupa bread and chupa coke. Le trois coca. Le trois coca et le trois croissant. Hindi, pan-chocolate. Ah? Pan-chocolate. Le trois croissant et trois le chocolat. Le trois. Merci. Oh, bro. Kumbaya? Hawakan mo to, bro. And then dito yung ano. Lagan. These are old lady and... Yes. Vlog from Philippines. Yes. Yeah. They are also... What? Yes. And one of the... Philippines. Yes. I'm from Thailand. Thailand. Sawadikap. Yes. Dagdag mo. Un sucre là tranché là. Okay. Yan, lalaki ng tinapay, oh. Pardon. Oui, je vais prendre 3 petits biscuits de soirée. Mettez-moi un petit baba, s'il vous plaît. Un petit baba. Yan ang mga kuan, Un petit pastry. chou avec la chantilly. Voilà. What is your name? My name is Maliwan. Baliwag? Where? She's a Thailander. And she's married a Frenchman. That's your husband? My husband. Maxime. Okay. Merci. Goodbye. Good luck. Thank you. Yes. Oh, aba. Goodbye. Merong babae ng Thailander na nakapag-asawa siya ng French. So nagtatrabaho siya sa bakery yung sa pinagbilan namin. Nakalimutan ko yung name eh. Nakalimutan ko yung name. Saan tayo? Saan si Bro Abi? Nag-ano yung ginagawa ni Abi? Dito kami ngayon sa maliit na park. Yan, yan park. Ayan. So kumakain lang kami ng tinapay, ng chupa bread and inom ng chupa coke. Ito bros. Chupape. Chupape. Chupa-chup. Tapos bago kami uwi. Ang sagwa kasi yung chupa bro eh. Ha? Chupa. Chupa. Yung mga kasama ko, mga boss, mga bata pa to mga to. Mukha lang sila talaga sila matatanda. Batang isip na kasi. Batang isip. Mga bata pa to mga boss. Mukha lang talaga sila matanda. Ayun o, ayun o. Kung naalala niyo yung ano ba yung bro, yung Antipolo Circuit. Oh, nakatakbo na ako doon. Coach Joselito Santos. Nakalaban mo to sa Gintong Alay? Hindi, Ano? sa Antipolo Circuit pa noon. Antipolo Circuit daw na ano, nakasama daw to sa Breakaway. Tapos may dumaan daw sa kanya, malaking tao. Nagulat daw siya tapos nakita yung name mo na Santos sa likod. Gintong Alay to. Nagusbam daw siya. Sabi niya Gintong Alay ng mga to. Nagusbam siya sa'yo coach Gado. Yun, sa Kasi Antipolo Circuit yun. First time tata niya nung nakita eh na nag-race eh. Tapos kasama ka pa sa race. Ano parang nakapot? Si ano, Sumalde ang nagpapatakbo pa nun. Si Malde yung nagpapatakbo Oo. nun. Matagal na. Tagal na yun. Coach Gado, shout out sa'yo si Coach Shoutout kay Coach Joselito Santos. Oo. Kita ko na siya. May YouTube channel yun, Joselito Santos, ang name niya sa YouTube. Nagtuturo yun yung training.
about sa bike din. And basta lagi yun sa MOA. Tapos nagba-bike fit din yun. Kung gusto nyo siyang lapitan, pwede yun, mabait yun. Tapos shoutout din kay Coach Jerry Amar. Si Coach Jerry Amar, siya yung coach ko simula nung 16 years old pa ako, nung developmental team pa ako sa national team. Tapos bago ako nag-junior, tapos bago nag-senior, ganon. Si Coach Jerry Amar ang coach ko sa national team as developmental. Hanggang 18 years old. So siya yung nagturo sa akin, bukod sa father ko na nagtuturo sa akin about sa training. Siyempre, sinusunod ko rin yung training sa national team, which is si Coach Jerry Amar. Then after ng 18 years old ko, nag-jump ako ng senior, tapos ang naging coach ko si Coach Joselito Santos. And siya yung coach ko sa tracks, sa velodrome, kasi dati kasi trackster ako, hindi ako road racer. So siya yung nag-training sa akin hanggang sa ma-break namin ng record, ng Philippine record ng individual pursuit, na at the age of 19 na break ko. Tapos after nun, nag-upgrade ako, napunta ako sa road. Kasi gusto ko mag-tour dati, kasi alam mo naman, kasi yung balita dati, pag tour may pera, may premyo malaki. Pera, talaga. May pera, kaya nag-pro ako, tapos sumakbo ako ng tour. Then after nun, nag-concentrate ako sa tour, sa road race, kasi masaya eh. May nagre-race ka, tapos meron kang income na pera na kinukuha. Unlike sa truck, birang race ng truck, saka walang pera sa truck, walang race, except kung mag-abroad ka to participate, na dala-dala mo yung flag ng Philippines. Yun lang, walang race sa atin dati sa truck, so walang pera sa truck, kaya doon ako sa road. Tapos tuloy-tuloy na hanggang sa naging pro, hanggang sa nakuha ko bilang sa mga teams, mga ganon, hanggang sa bago siya pumunta rito. Kaya shoutout sa inyo, Coach Jerry Amar, saka kay Coach Joselito Santos. And si Coach Virilio Espirito, meron siyang channel na My Cycling Diary. Pwede nyong i-visit, nagtuturo din yon. Coach din siya namin sa national team dati. And yun naman boss, mga legit yun na mga kapatid ni Victor. Mga legit yun na mga coach, pwede kayo lumapit ng mga bait mga yan. And any question doon, sasagutin kayo nun. Si Coach Joselito, lagi yun sa MOA. Si Coach Jerry, hindi ko lang alam kung saan sa lagi. Pero mabait yun. Kung nakita nyo siya, pwede kayo lumapit doon. And kay Coach Virilio. Shout out mga idol. Gonzalo Espirito. Ha? Ano nila kaya si Gonzalo Espirito rin? Si Gonzalo Espirito. Hindi ko lang alam. Kapilido lang siguro ni Coach Jill, si Gonzalo. Yun ang kababayan. Malalakas din yung mga dati ng Marlboro no? Oh, maraming mga espiritu sa Manila, lalo ng Quezon City. Tapos shoutout na rin sa lahat ng nagpapa-shoutout. Hindi ko mailalagay boss sa video ko kasi ang dami. Kasi kung ilalagay ko lahat ng mga names nyo sa mga videos, baka buong vlog ko meron so hindi naman maganda So shoutout sa inyo lahat, Cebu, Qatar, Pangasinan, Ilocos, taga Maynila din yung iba. And Batanay sa lang bulo ka mo. Parang wala ka nang ano to? Luzon, Visayas, Mindanao. tira mo naman forma Mga bata pa itong mga boss. Kasi ako 39 ako, magpo-40. Ito mga 2 taon lang itong tanda nila sa akin, pero mukha lang talaga sila matanda. Batang isip na nga eh. Kaya ba naman tumakbo na ng Antipolo Circuit. Batang isip na talaga. Basta magmamahal lang tayo. Magmamahal lang. 3 lang kami boss kasi wala yung mga ibang Pinoy. Saan ba yung iba? Nasa Laplads kagabi. Baka nasubrang na mamurutan kagabi. Nakita kasi namin sa post sa Facebook kasi mga friend namin iba, dami nilang ininom mga beer, mga hard drinks pa, baka hindi nakabangon. Hirap kasi pag nagkakataon. Lalo na Pag Sabado kasi, tapos Sunday kinabukasan, walang pasok. So mostly, mga Pinoy dito, nagga-gathering, inuman, mga barkada. So kami naman, hindi naman kami umiinom. Ito, kami nakabike. Puro gumagapang. Puro pata lang ang pulutan namin. Patagalan ng kwinto. Dito na lang kami sa pinto-pintuhan. Ay, pag nakita nyo si Kuya, yung coach ng Navy, si Kuya Reynard Gorantes, lapitan nyo, hingi kayo ng sticker ko. Meron siyang sticker. Nagagawa ka ba ng uniform ba May magpapagawa ako ng t-shirt na sublimated, pero
mas mura. Pero hindi ko pa pinapublic. Ito yung katulad ng ginawa ko sa'yo. Oh, meron. Oo, nagagawa. Meron na, nag-order na to eh. Inantayin na lang to na gawin pag na-deliver yun, saka na naman kami kundi mag-open for order. Pumagin ko anong size nito kasi ulit ako. Okay lang boss, hanggang dito na lang kasi magbabike kami pa uwi. Ilang kilometers pa to? 15? Ay, hindi na wala na siguro ito. 15 o 20 no? Sa 20 20 no? Mga 20 kilometers mula rito sa place na ano, hanggang bahay. Pa naman, Ha? sa lubong pa naman. Bintik na to. Sa lubog lang agad. Hello! Nakita na yung pet, eh? Ha? Nakita na yung ano? Yung pet? Grabe naman kayo. So, mga 20 kilometers mula rito hanggang bahay. Tapos, papahinga na kami. No? Hindi na kami mag-ano. Hindi na ako magbablog. So, hanggang dito na lang, boss. Gagapang na kami sa matuwid na kama. Ingat po tayo lahat. Ride safe. God bless. Ciao. Ano bro? Ciao. 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 Ciao.